Ito po yung ating pag-uusapan, ha, mga kababayan. Just give me some seconds para po mabuksan ko ito. Ito na. Mula 2022 hanggang 2025, 3 years ni Marcos, lumaki ng mahigit 28% ang budget ng DPWH. No? Nag-average lang po ang DPWH ng mga 700 to 800 billion pesos every year sa budget proposal. Subalit umabot po ito sa 1.7 trillion pesos on the average. Mahigit 1 trillion po, ibig sabihin mga 300 to 400 billion ang idinagdag bawat taon sa budget ng DPWH, no? Na halos lumaki po ang flood control dito ay umabot ng mahigit 100%. Kamote Moto, shout out Brad, Eric, and Manet. Okay. Ulitin ko po mula sa average annual budget ng DPWH, umaabot lang po ito ng mga 700 to 750 billion pesos annually. Before po ang administrasyon ni Marcos at Romualdez. Ngayon nang pumasok po ang administrasyong ito, Luz Ruperto, lagi kami nakaabang sa iyo. Walang nabubulgar, ikaw lang, kaya ingat ka po. Thank you, Luz Ruperto. From 2022 to 2025, 3 years lang ni Marcos, umabot po sa mahigit 1 trilyon ang pondo ng DPWH. At on the average annually, ang ipinapatong po ay mga 400 billion pesos. El Monge. Ka Eric, may bagong tawag kay Tambi, bunjing. Sabi ni Senator Amy Marcos. So, on the average po, for 3 years, pinapatungan o pinatungan ng 400 billion pesos ang DPWH projects and programs na sa ngayon po ay alam natin ito ay ginagamit para nakawin at dambungin ng mga kontratistang kongresista at mga kongresistang naging kontratista na rin. 100% ang itinaas po ayon sa datos at impormasyon na nakuha ni Ka Eric. From 128 billion lang ang average, o 130 billion lang ang average na annual flood control project, naging 257 billion, Ka Eric, to the point of 300 billion ang inaabot taon-taon ng flood control project. Subalit, ito. So sa paglaki pala ng budget ng DPWH at paglawak ng kunwari ay flood control project by the hundreds of billions, no? Ang nakikita ng taong bayan ay hindi pa ang katotohanan. Ito po ang katotohanan. Hindi lamang lumobo, Ka Eric, ang budget ng PhilHealth, hindi lamang lumobo ang budget ng DPWH, mahigit din 1,000% ang itinaas at ang paglaki ng kayamanan ng Big Six ng Kongreso na sila ang responsable sa pagpapasa ng mga budget na ito at pati pagkontrol ng pondo. So may tinatawag na Big Six, no? At ang Big Six na ito ay ito na, ang Big Six na kinabibilangan po ni Martin Romualdez bilang House Speaker at ganon din po ni former Appropriations Committee Chairperson ako Bicol Party List Saldico at ganon din po ni Senior Deputy Speaker David J.J. Suarez na ito ay maraming kasong kinakaharap na plunder sa ombudsman. At ang pang-apat si Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales na kontratista din, kongresista pa at diskartidor. Number 5 si Majority Leader Manix Dalipi at ang ng Sambuanga, at ang number 6 ay ang malaking negosyanteng bundak na construction na ang party list niya ay CWS na si Edwin Garjula. Okay, ano po ang binabanggit ng datos na ito? Habang lumaki, on the average per year, nang umupo ang Marcos Romualdez na gobyerno, nang umaabot po sa 400 billion pesos ang budget ng DPWH alone, at ang flood control project ay dumodoble taon-taon, lalo pong lumaki at lumobo.
mga kababayan, ka Eric Lynn Tasha, di ba pwede i-blow ribbon ni Senator Marcolita si Romualdez? Pwede po. Kung isasantabi yung tradisyon na tinatawag na interparliamentary courtesy. Pero ito muna, tapusin ko lang para makita nyo pong iskandalo niya. Habang lumalaki at lumalawak ang budget na pinapatong sa DPWH, partikular sa flood control project, ay lalo din pong lumobo at lumaki ang kayamanan na hindi may paliwanag nitong Big Six na ito na binabanggit ko kanina, na pamunuan at mga pasimuno sa diskartihan ng sindikatuhan sa budget at pondo ng gobyerno sa loob ng House of Representatives. At mayroon pong tinatawag na mathematical principle na ang tawag ay directly proportional. Ibig sabihin po, ang isang bagay o ang isang arithmetical or mathematical presentation ay nagkakaroon po ng directly proportional na effect kung ito ay nagkakaroon po ng balanse o magkatuwang na epekto sa mga variables, no? For example, ang pagkakaroon po ng right angle sa isang right angle triangle, ang lahat po ng kanyang sides ay directly proportional ang value. Ibig sabihin po, pag right angle po ang kanyang anggulo ng isang triangulo ay 90 degrees po ang sukat ng kanyang pinakamalaking anggulo. So ang total ng dalawang variable sides niya 90 degrees din po. Kasi 180 degrees lang naman po ang buong total ng angle size ng isang triangulo. So yan po ang tinatawag na principle of directly proportional. Ina-apply po natin dito ngayon. Habang lumalaki at lumalawak ang flood control projects at ang mga pinapatong na pondo by the hundreds of billions sa DPWH in the last 3 years ni Marcos at nila Romualdez, ito naman po ang naging epekto sa kanila. Directly proportional. Si Martin Romualdez po ay mayroong idineklara na SALN. SALN is Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. No? Malamang hinilot pa ito. Sigurado, ito ay pinababa pa. Ang dineklara niyang SALN sa 2025 ay 3.46 billion pesos ang net worth ni Martin Romualdez mula po sa 315 million noong 2022. And that is more than 1,000% increase. Mantakin nyo ha, dapat may paliwanag niya ito. Paano nagkaroon siya ng pera at kayamanan na ang sweldo ng kongresista ay umaabot lang naman sa mga kulang-kulang 300,000 pesos per month. At kung may perks and privileges pa, pinakamalaki na po ang 7 million a year ang makukuha ng isang kongresista. No? So ngayon, ito ang tanong. Bakit noong 2022, ang SALN or net worth ni Martin Romualdez ay only 315 million pesos? Ang idineklara niya ito ha, hinilot pa ito. But in 2025, in a period of 3 years lang, ay umabot ng 3.47 billion pesos. Billion ha, in an increase of 1,000% mahigit. Kailangan pong ito ay maimbestigahan maliban sa pagbubunyag natin. Saan ang galing ang mahigit 2 trilyon? Saan ang galing ang mahigit 2 bilyon na idineklara niyang kayamanan niya? At again, i-emphasize ni Ka Eric, ito po ay hinilot at pilit na pinababa. Now we're talking only of Martin Tambaloslos. Ito lang ang dineklara niya. Nahiya pa ng konti. From 315 million pesos in 2022, ang kanyang total SALN or net worth ngayon ay 3.45 billion pesos. An increase of more than 2 billion pesos in a matter of 3 years. So ibig sabihin po, kumikita at kumita si Martin Romualdez. Ito ay again hinilot at pinababa pa on the average ng 700 million a year. Saan nang galing ito? Mr. Martin Tambaloslos. Saan nang galing ito? Kasi tinitingnan natin ito na
directly proportional and connected ito sa kanilang ipinapasok na mga congressional insertions at kung bakit nagkaroon siya ng ganito kalaking kayamanan. In a matter of 3 years, si Martin Romualdez kumita every year ng 700 million to 800 million para maging 3 billion mahigit po ang kanyang SALN declaration in a matter of 3 years. Puntahan natin si Saldico. Okay. Si Saldico po ay mayroong deklarasyon ng SALN na 1.51 billion in 2025. Nang pumasok po siya 3 years ago, ang kanyang SALN na diniklara was only 236 million. So kung ito ngayon ay 1.51 billion, ibig sabihin po, mga 640% ang increase. Wow! Mga kababayan, and on the average po, ay kumikita si Saldico ng mahigit 300 million para umabot po, o mahigit 700 million para umabot, 400 million mahigit ang kinikita ni Saldico. Taon-taon for the last 3 years. Saan nanggaling ito? 400 million. Again, hinilot pa ito at pilit na pinababa. So malinaw mga kababayan, na very, very alarming and very, very questionable na si Martin Romualdez ay kumikita ng 700 million a year kung pagbabatayan po ang kanyang SALN declaration na 315 million lang siya noong 2022 and 2025. Mahigit 3.5 billion ang kanyang diniklara. Hinilot pa yon. So saan ang galing ang 700 million to 800 million na kinikita ni Martin Romualdez? Yun ang tanong ngayon sa kanya. At ito ay nakakabahala dahil ito din po ang kalakaran at pangyayari sa iba pa niyang mga kasamahang pinuno ng kasindikatuhan at pangungulimbat posible sa Kabanang Bayan. Saldico po, ang kanyang in-increase ng SALN ay 640%. From 236 million lang siya noong 2022, naging 1.5 billion ang diniklara niya na SALN. That means, on the average po, ang kita ni Saldico ay hindi bababa sa 400 million per year. For the last 3 years, ay mga 1.2 billion ang kinita ni Saldico. Bakit? Saan ito nanggaling? Okay. Si Saldico yun ng Ako Bicol. At yon ay dating pasimuno ng katayan at sindikatuhan sa budget nang ito ay naibulgar nila Congressman Ungab at nila former President Rodrigo Duterte. Ito pa, no? Hindi ko alam kung hindi pa maiskandalo ang AFP dito at ang mga PMA graduates at ang iba pang sektor ng lipunan natin. Number 3, si Senior Deputy Speaker at Quezon Representative J.J. Suarez, no? Numero 1 itong hambog at poderoso at abusado sa poder, no? Ang kanyang diniklara ngayon na SALN 2.34 billion pesos. Samantalang ang kanyang SALN 3 years ago, 2022, is only 287 million with an increase of almost 815%. Wow! 815%, meaning kung mayroong diniklara si J.J. Suarez, Senior Deputy Speaker ito ni Boy Tambaluslos from Quezon Province, grabe ang revelations na yan kay Eric. Dapat buhatin palabas ang mga yan sa opisina at i-firing squad sa Luneta. Tama ka, Lin Asia. Lintas siya. Kay Suarez, nagkita o kumita si Suarez, mga kababayan, on the average, kung ang kanyang net worth ngayon ay 234 billion, kumita po siya ng humigit kumulang, mga kababayan, ay mga 800 million. Wow! A year! 700 to 800 million ang kinita ni Saldico. Ni Suarez. Kay Saldico, mga 400 million a year. Kay Martin Romualdez, mga 800 million. Mantakin mo, ang net worth ni Suarez, 2.34 billion in 2025. Samantalang 287 million lang siya noong 2022. On the average po, kumikita si Suarez ng 800 million. Saan ang galing ito? Every year, Every year. Ito pa, mga kababayan, si Senior Deputy Speaker Dong Gonzales from Central Luzon.
Ang kanyang idineklarang kayamanan ay 1.3 billion. Hinilot pa yan ha, pinababa pa yan. Samantalang nang pumasok siya noong 2022, 3 years ago, 136 million lang. Wow! Almost 1,000% ang in-increase. Ibig sabihin po, from 136 million to 1.3 billion na kayamanan, hinilot pa yan, partida pa, kumikita si Dong Gonzales ng humigit kumulang ay mga 700 million din po kada taon. Ang tanong, saan ito nanggaling? Tunay kang agila ng sambayanan, ka Eric. Thank you so much, siya. Mga kababayan, ito po hindi ito pwedeng magsinungaling because these are publicly declared documents and information. Salin po nila ito. Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. No? Si Gonzales po, na taga Central Luzon, na hindi man ito kilala dati, na kagaya ng mga Pinida at nila Gloria Macapagal Arroyo, ay kumita po sa loob ng 3 taon, bawat taon, ng humigit kumulang 700 million pesos. Kaya umabot sa 1.3 billion pesos ang kanyang net worth, hanep. Terrible! 956% increase sa kanilang kayamanan. Number 5, si Manix Dalipi. Ito, tarantadong abusado din ito Consultant ito ngayon sa office ni Sandro Marcos. Itong si Dalipi, dahil hindi na po ito congressman, hindi pa nabusog sa kanyang pangungulimbat posible, ay ito ngayon ang kanyang gawain ngayon ay consultant sa office ni Sandro Marcos. Ang kanyang SALN 2025 ni Dalipi, 1.49 billion. Samantarang 203 million lang siya ang kanyang net worth noong 2022, 3 years ago. An increase of 733%. Meaning, si Dalipi po sa last 3 years na nasa Kongreso itong kulukoy na ito, under kay Marcos Jr. at Martin Romualdez, kumikita pala siya ng humigit kumulang ay mga 600 million every year. Wow! Hanep! Mga kababayan, saan ka nakakita na may income sila na 600 million a year? Anong ginawa nila? Ang pinakamalaking makukuha mo sa Kongreso, kung hindi ka magnanakaw at durubo at mandarambong, 7 million to 8 million a year, malaki na po yun. Kung sahod at mga budget lang ang ibibigay sa iyo. Subalit itong sila Martin Tambaloslos, sila Dong Aurelio Gonzales, sila J.G. Suarez, sila Saldico, at sila Dalipi, umaabot sa every year ang kanilang earnings ng mga average of 600 million pesos to 800 million pesos kung bibigyan natin ng comparative analysis ang kanilang SALN declaration from 2022, 2023, 2024, 2025. Saan nanggagaling ang ganito kalaki na mga pera? Yan ang tanong ngayon sa inyo. Sapagkat there is a logical, mathematical proportion of direct relations na ang paglobo ng budget ng DPWH na tinatambakan ng mga congressional insertions and pork barrel at lalo na ang flood control project, dito nanggaling po mga perang ito o sa iba pang mga infra projects na kinukutong at kinakatay nitong mga kongresistang ito. In fact, ang 6 pa lang ito ang binubulgar ni Senator Ping Lacson at ni Baguio City Mayor Benji Magalong ay mayroon pong 67 na mga kontratistang kongresista at mga kongresistang naging kontratista. Wow! Ito Number 6. Ito ay isa sa pinakamalaki na kontraktor. Subalit party list din ang kulukoy nito. Si Edwin Garjula ng CWS. Party list. Ang kanyang net worth ngayon na diniklara 2.2 billion na kinita. Ang tamang word po kinuha. Opo, tama. I correct myself. Sa kay Pamihilya Tardebo. Palitan natin yung word. Hindi po kinita. Ang kanilang kinulimbat posible. Lagyan ko lang ng word ng posible. Ang kanilang kinulimbat posible, hindi po kinita. Si Garjola po, na isang malaking kontratista na pumasok sa party list at maging member
ng Kongreso ay 2.2 billion ang kanyang SALN net worth sa 2025. Ang kanyang dinideklara noong 2022, 3 years ago, 299 million. Meaning to say, tumubo at kumubra ng mahigit kumulang 800 million per year itong si Garjola. Hindi ko nga kilala ito, no? Ninakaw, Sir Eric, sabi ni Rogelio Cadorna. Oo. Pwede. Pwede po. So ano po ang ipinapakita nito? Ang 6 na nangunguna na pamunuan at pasimuno ng mga itinuturong pangungulimbat sa kabanang bayan gamit ang flood control, gamit ang mga congressional insertion sa loob po ng mga proyekto na itinatago at nakaparking sa DPWH pa lang, pinapangunahan po ni Martin Romualdez, mga kababayan. Ang kanyang hindi may paliwanag saan nanggaling, every year, 800 million ang inilaki at itinubo ng kanyang kayamanang indiniklara dahil siya ngayon ay mahigit 3.5 billion pesos. Again, correct, hindi kinita, Sir Eric, kinulimbat yan o kaya ay dinurubo nila. BFTP Channel and Rogelio Cadorna. Mga kababayan, Martin Romualdez is the Speaker of the House. Barkada niya itong mga 6 na ito at ang iba pang mga kongresistang kontratista, pati po ang itinuturo ni Pasig City Mayor Vico Soto na St. Timothy Construction at pati itong Alpha Omega Construction at St. Gerard ay mga barkada ni Romualdez. Extraordinarily, seriously, extra close kay Martin Romualdez. At sa asawa niya, itong Densay, itong Diskaya, not Densay, Diskaya na pamilya na nagmamay-ari, kunwari, nitong 3 malalaking kontratista na grupo na biglang sirit ang kayamanan by the hundreds of billions. Sino po ito? Itong si Timothy Construction, St. Timothy, St. Gerard, at itong Alpha Omega. Lahat ng ito po, ang dalawa dito, St. Timothy at ang Alpha Omega, pinangalanan ni Marcos Jr. Pero, hindi niya tinukoy na ito ay mga contractors at mga construction groups na konektado o direkta either dummy or kapartners nitong mga kongresista na nag-a-allocate ng mga pondo. Wow! Kung kayo ay makapag-atake at makapag-insulto at makapangbalasubas kay Vice President Sara Duterte, akala nyo ay wagas at totoo sila. Mga kababayan, kahindik-hindik po ito. Si Martin Romualdez mula po sa 300 million lang ang kanyang net worth na diniklara 3 years ago, ngayon ay 3 billion mahigit na po. 3.5 billion. Yan ay hinilot at pinababa pa. Meaning, saan ang gagaling ang tinutubo ng kanyang kayamanan on the average in the last 3 years, every year, 800 million. Wow! Grabe! Mga kababayan, kaya pala kapit tuko at gustong-gustong maging presidente din siya. Itong hindi manalo-nalo sa eleksyon, abusado, hambog at bunjing ang tawag ni Amy Marcos. Grabe kasugapa sa pera. And I am not inventing, itong mga datos na ito ay SALN. Documented po ito, mga kababayan. Sinumpaan po nila yan. Kapag ikaw ay nag-submit ng Statement of Assets, Liabilities and Network, ikaw ay gumagawa ng under oath, mga kababayan. So kay Martin Romualdez, kung i-breakdown mo po, ay umaabot ng 800 million ang tinutubo ng kayamanan niya every year. Wow! Saan ang galing yan? That is unbelievable. Taon-taon nagbebenta sa ng ektarya-ektarya ng mga lupain, ng mga ginto, nagmimina siya ng pera. Ito naman, kay Saldico din, ang kanyang tirador sa budget nung nakaraan bago po maibulgar at sinipa-sipa, kunwari, nila si Saldico bilang chairperson ng Committee on Appropriations. On the average, ang tinutubo niya na kayamanan niya na hindi may paliwanag, mga 400 to 500 million pesos. Saan nanggagaling ito? Si J.J. Suarez, mga 700 million. Si Dalipi, mga 800 million. Ganon din po si Dong Gonzales,
at itong si Garjola. Good job ka, Eric, kaya gusto nila alisin si VP Sara para hindi mabulgar ang pangungurakot. Correct! If this is not revolting to the senses of our being human beings, na may ganito tayong mga politiko na kinokonsente, pinagtatakpan at kinakutsaba ni Marcos, hindi siya pwedeng maghugas kamay dito. Sapagkat ito po ay budget ng gobyerno na pinirmahan at pinayagan ni Marcos na durubuhin at kulimbatin nitong mga kaalyado niya. At hindi tayo maniniwala na walang pakinabang o hindi nakikinabang si Ginoong Marcos sa ganitong pandarambong at durbuhan. Mantakin mo. Ang tinutubo sa kayamanan ni Martin Romualdez, again, I'm going to emphasize, ito po ay hinilot pa ng mga accountants nila. Piniga pa yan na parang kunwari ay maliit lang. Yung mga property nila, panahon pa, inagaw nila sa Tacloban. Lalo na po yung Cap Price Mansion na tinake over ni Romualdez sa kasagsagan ng dilubyo ng Yolanda na bagyo noong 2013 habang may court pending litigation case pa ito. No, ganun kapoderoso at katarantado ito si Tambaluslos, ano? Na-mention ko na yan. Pero isa-isahin po natin. Itong top 6, si Martin Romualdez bilang Speaker of House of Tambaluslos, si Saldico na naging poderoso for 3 years sa Committee on Appropriations, si Dong Aurelio Gonzales ng Senior Deputy Speaker dati, si J.G. Suarez, Senior Deputy Speaker niya, si Manix Dalipi, Majority Floor Leader niya, at itong kolokoy na si Garjola na contractor at naging congressman through the CWS party list. Mga kababayan, on the average, sila ay tumutubo at kumukubra ng mga 700 million pesos to 800 million pesos kung ating pagbabatayan po ang binanggit ni Ka Eric na comparative analysis of their SALN declaration from 2022, 2023, 24, and 25. Wow! Mga kababayan, at ito nga ang ating main thesis kanina, that ang paglobo at paglawak ng budget ng DPWH na hindi nakaprograma karamihan, at ito ay naging pugad ng mga pork barrel at mga illegal congressional insertions, lalo na sa grupo nila Tambaluslos, nila Martin Tambaluslos, at lumawak at todo rin ang paglobo ng flood control projects and other unprogrammed infrastructure projects na ang nagdidikta ay sila Martin Romualdez at mga alipores niya. There is a direct proportion relations dito po sa pagkamal ng tubo sa kayamanan na hindi may paliwanag nila Martin Romualdez at ng pamunuan ng House of Representatives. At yan ay dapat mabuksan. Ka Eric, totoo bang kumakalat na may private plane daw si Saldico? Ang kumakalat nga, 2, hindi lang 1. So, ganon din malamang ito ang kaganapan sa iba pang mga kongresista kagaya nila Dan Hernandez ng Dan Hernandez ba o Dan Fernandez ng itong kolokoy si Mr. Gogol ng Laguna, sila Stila Kimbo, sapagkat mayroon pong 67 allegedly, iyon pa lang po ang numero na mga kongresistang kontratista din at mga kontratistang kongresista. Kasama pa dyan ang hilaw na mistisong bangos na si Rodriguez ng One Rider Party List. No? Mga kababayan, sila po ay pumasok sa Kongreso para hindi magpalago ng ekonomiya ng bansa o kaya magpalago ng interes at kabuhayan ng sambayan ng Pilipino. Pumasok sila sa Kongreso para durubuhin, maging mandarambong at kulimbatin ang kaban ng bayan the way Marcos and Romualdez ay pinayagan nila ang tinatawag na monumental restoration of corruption and scandalous execution of plunder. Nako mga kababayan, tamang-tama lang ang naging proposal noon ni Pastor Apollo Kibuloy at ng iba pang sektor na kailangan po magkaroon ng death penalty at kailangan po firing squad para makita po sa luneta at uunahin po natin ang mga kawatan at mandarambong ng mga politiko.
Kaya wag na po tayong magpasakay, Ginoong Marcos Jr. Itong mga gimmick mo na ini-expose mo ang mga kontraktor, o hindi mo naman pinapangalanan ang kanilang koneksyon, ang kanilang padrino, ang kanilang kasabwat na nagsisimula sa iyong pinsan at sa mga alipores nila. Nicole Jimenez, watching from Germany. Yeah, thank you, Noela. Nabasa ko na kanina. Maraming salamat at nakikinig ka sa diskusyon ng iyong kababata at kababayan na si Jeffrey ka Eric Celis. Ayan. So mga kababayan, ito po ay paulit-ulit nating sasabihin that the only tangible achievement that Marcos can claim is for him to achieve the monumental restoration of corruption and practice of wanton scandalous plunder of public fund. Yan po ang kanyang ginawa. Kahindik-hindik at kalunos-lunos po ito. Habang nalulunod ang milyong-milyong pamilya na binabaha every month halos na may pagbuhos ng ulan. Kahit ultimong ulan ng hanging habagat ay tinatamaan ng seryoso at malubha ang mga pamilyang Pilipino, milyon-milyon. Like itong nangyaring huling pagbabaha noong nakaraang 2 linggo ay umabot po sa mga 10 million families ang apektado ng mga pagbaha na ito dahil sa bulok, diniskartihan at dinambong ng mga flood control projects na tinatawag na ito. If this is not revolting to human senses, I do not know what kind of animal we are as a Filipino. O ito, saan na yung mga naghahanap ng confidential fund ni Sara Duterte na kahit ay paliwanag na at clear na sa Commission on Audit, may unmodified opinion na ang COA at wala namang anomalous findings ang COA, and yet iginigiit na ipa-impeach at ipa-convict si Sara Duterte. Ngayon ito, makita ninyo na ang mahigit kalahating trilyon pesos na pondo sa flood control project ay 60% nito. Iilang kontraktor lang ang nangungontrata at doble-doble ang appropriation sa mga proyektong walang specific na design, program, and delivery area. Mantakin nyo mga kababayan. So, hindi pa ba ito enough para ipanawagan na po ang all-out support ng ombudsman na dapat kasuhan ito sila ng kriminal? At kung hindi pa sapat ito, dapat buksan sa Senate Blue Ribbon Committee expanded nang makita ng taong bayan at maisiwalat at maibulgar ang iskandaloso na pagnanakaw at malawakang pandarambong sa kaban ng bayan na ginagawa po ng grupo ni Marcos at nila Romualdez. Itong pagdiskarte ni Marcos na kunwari ay bumuo siya ng isumbong mo sa Pangulo, may pa-website pa siya, at kung ano-anong gimmick ng pa-press conference, lahat ng ito po ay propaganda. Yan ay tinatawag na information management. Minamanage nila ang informasyon para kunwari detach si Marcos sa pananagutan dito sa malawakang pandarambong sa kaban ng bayan na ang pasimuno ay ang kanyang pinsan. Hindi siya pwede dito maghugas kamay, mga kababayan. And we will not allow that na mangyari yan, na si Marcos ay basta na lang maghugas kamay. Mantakin mo ang top 6 na mga kongresista na mga involved sa mga palusot na pundong kinakatay at kanilang dinadambong at dinudurubo through the DPWH infra projects. On the average, si Martin Romualdez, si Saldico, si Dong Aurelio Gonzales, si Manix Dalipi, si Gardiola, at itong si Suarez, hindi pa kasama at nabulgar ang iba, sa kanila pa lang, they are having 800 million pesos on the average na tinutubo at kinakamal. Hindi namin sinasabi na ninanakaw nila ito. But the circumstantial and logical correlation ng paglobo ng budget ng DPWH every year by 400 billion pesos
at halos pagdoble taon-taon ng mga flood control projects, hindi katakataka na ito ay magkakaroon ng tugma at ugnayan dito sa paglobo ng tinutubo na kayamanan na idinideklara ni Romualdez, ni Dalipi, ni Gonzales, ni Manix Dalipi, ni Suarez, ni Garjola, at ni Saldico. At ng iba pa na mga hindi pa napangangalanan sapagkat ito pa lang ang mga ipinadalang impormasyon kay Ka Eric. At ang pinaka-source natin, SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth nila. Mga kababayan, kung hindi pa po may skandalo dito ang Armed Forces of the Philippines, hindi ko alam anong uring prinsipyo mayroon sila na mananatili ang ganitong kalagayan natin samantalang kinakatay at kinakawawa at pinapatay ang taong bayan ng mismo umahawak ng kapangyarihan at poder at pundo ng bayan. Supposedly. Wow! Parang nawalan ako ng lakas ng paghinga nang matapos ko pong mabasa yung ipinadala sa aking impormasyon, mga kababayan. Terrible. The country right now is definitely going down the dogs. Under Marcos. Diyos ko, sa ibang bansa, arestado mga yan, Ka Eric, ay tama po kayo, Ma'am Lynn Tasha. Lalo na po sa mga bansa sa like US, sa Canada, o sa Saudi Arabia, o sa Singapore, sa Malaysia, Indonesia. Grabe po itong iskandal. Sa Japan, grabe po ito sa Pilipinas. Ang mga tarantado at mga balasubas na ito ay nananatili sa loob ng Kongreso. Mantakin mo si Dalipi, hindi na siya congressman. Kinuha pa siya at nag-apply pa bilang consultant sa office ni Sandro Marcos para turuan si Sandro Marcos kung paano mangulimbat sa kaban ng bayan. Yan ba yun? Terrible! Mga kababayan, halos maputulan ako ng hininga na hindi makahinga ng mabasa ko po ito. And we are holding, sabi ni Nicole Jimenez, oo ha, kilala pa ko ni Noel, ni Nicole, kababata ko po ito sa Tansa. So malinaw mga kababayan, na hindi dapat tayo dinadaan ni Marcos sa joyride. At pag-gimik-gimik na may pa-press conference, may pa-PowerPoint presentation, at mayroon pang kung ano-anong gimmick, Rogelio Cadorna, grabe talaga. No? So ito po ang ating gustong ipahiwatig sa inyo. Marcos cannot feign innocence. Marcos Jr. cannot play as if wala siyang alam dito. Sapagkat ang lahat ng pondo na ito ay inire-release ng DBM at ang nagpirma ng budget na may pondong ganitong mga sindikato at hindi pa natin pinag-usapan ang mahigit kumulang 700 billion na nilustay nila Romualdez at Marcos sa paayuda-ayuda nilang bulok. Ang pinag-usapan pa lang natin ang mga DPWH, ang mga AKAP, AX, MAX nila, at mga tupad, hindi pa natin binalikan na kino-convert sa cash din po yan, mga kababayan. Ka Eric, ang sigurado dyan, hindi gagalaw ang ilan sa mga military dahil bayad na rin po sila, sabi ni Limbas. Yan po ay masaklap at totoong katotohanan. Ang binabanggit po ninyo, Limbas. No? So, kayo na po ang humusga, mga kababayan, kung tatanggapin pa rin natin na okay lang sa atin, na tumitiba at tumatapal ng average of 700 million to 800 million a year from the last 3 years ni Marcos at ni Romualdez. No? Yes, Ka Eric, Marcos is the mastermind. Kasi siya ang nagpaparelease ng mga pundong ito. Siya ang nagbibigay legitimacy na itong mga ini-insert na pork barrel at mga pandaraya na pundo sa loob ng DPWH at iba pang sangay ng gobyerno ay maging batas upang mapagbigyan ng pondo. Ang nagpipirma ng GAA or General Appropriations Act ay si Marcos. So hindi siya makapagsabi na wala akong alam dyan kasi pumirma lang ako in good faith. Wrong! There is a principle na tinatawag na respondeat superior. Ibig sabihin po, you have the command responsibility when you have the authority
that you exercise on something. May pananagutan ka. Ang tawag po dyan, respondeat superior. And if you have command responsibility by being the one signing into law itong sindikato at mga istapa at pangurakot na budget, so may pananagutan ka, mga kababayan. At kung may pananagutan ka, dapat ang ginagawa mo, hindi ka pwedeng magsabi na in good faith ang pagpirma ko. You have to exercise due diligence, prudence, and propriety. Pakilook out sa, o pakilook up sa Google, Mr. Marcos, kung anong meaning ng due diligence. Ibig sabihin po, hindi ka tanga. Ikaw ay nangungusisa. Ikaw ay nag-uusisa. Due diligence. Prudence, maingat ka. Propriety, pinapangalagaan mo ang integridad ng aksyon na gagawin mo. Yun pong ibig sabihin ng propriety. Due diligence, hindi ka tanga, hindi ka nagtatanga-tangahan. Prudence, maingat ka bago ka gumawa ng aksyon, at may tinatawag kang propriety. Inaalagaan mo na may integridad at dangal ang iyong gagawing aksyon. Yan, mga kababayan, ang dapat nating ipamukha kay Marcos at kay Romualdez. Kayong dalawa at pati ang asawa ni Marcos at mga alipores nila ay may pananagutan dito sa malaganap na tinatawag na monumental restoration of corruption and systematic plunder of people's money. Yan ay sisingilin ng taong bayan sa inyo. Yan ay ihahatol sa inyo sa panahon ng paghuhukom. Tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Atty. Marlon Busantog. Walang inupurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.